Martial Pick, Kabanata 5745. Hiwalay na pagkilos. Sa kawalan, nagbanggaan ang dalawang aura at nagpatuloy ang labanan. Ang bawat hakbang ni Yang Kai ay puno ng dugo at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang pagharap sa isang pseudo-royal lord ng ganito, hindi pa rin siya mapapantayan, lalo na nang itong pseudo-royal lord na nagngangalang Meng Kei ay isang bihasang pseudo-royal lord, hindi isang taong kakapanganak pa lang at hindi pa pamilyar sa kanyang sarili lakas. Ang lakas na maipapakita niya ay halos kapareho ng kay Mona Ye. Sa bawat oras na magkabanggaan sila, ito ay halos isang matinding suntok sa lakas ni Yang Kai. Muling umatras si Yang Kai, ang kanyang figure ay umaanod na parang nag-iisang bangka na lumulutang sa mabagyong dagat, handang tumaob anumang oras. Ang dalawang Great Dao ng time at space ay itinulak sa kanilang mga limitasyon, at ang mga Dao concept sa paligid ng kanyang katawan ay umikot, umaasa sa kakayahan ng Great Dao ng time na mahulaan ang mga galaw ng kalaban at ang kakayahang kumilos ng Great Dao ng space. Isang anino ng gintong dragon ang nakabalot sa kanyang katawan, at isang layer ng pinong kaliskis ng dragon ang lumitaw sa kanyang balat. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, ang estilo ng pakikipaglaban ni Yang Kai ay ganap na nagtatanggol. Ang kaliskis ng dragon ay maaaring mabawasan ang maraming pinsala, at ang anino ng dragon na nakabalot sa kanyang katawan ay hindi ginamit upang labanan ang pag-atake ni Meng Kei, ngunit sa halip ay pagalingin ang kanyang mga sugat. Kahit na ang Marangale na Tall-Earring Evergreen Secret Technique, na hindi nagamit sa loob ng maraming taon, ay ginamit. Isang matayog na puno ang bumaba mula sa langit at binalot ang figure ni Yang Kai, ang mga sanga nito ay naglalabas ng mayamang sigla. Ang secret technique na ito ay kombinasyon ng mga epekto sa pagtatanggol at pagpapagaling, ngunit sa ilalim ng pambobomba ng isang pseudo-royal lord, ang halaga ng proteksyon na maibibigay nito kay Yang Kai ay lubhang limitado. Sa kabutihang palad, ang secret technique na ito, na pinalakas ng asensya ng Eternal Tree, ay may hindi pangkaraniwang epekto sa pagpapagaling, na maihahambing sa kapangyarihan ng Dragon Vein. Sa gitna ng matinding labanang ito, mabilis ding natuklasan ni Meng Kei ang puntong ito. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng divine ability ang ginagamit ni Yang Kai, ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis na naghihilom. Nagdulot ito ng bahagyang pagkunot ng noo ni Meng Kei. Ang mga pamamaraan ni Yang Kai ay mapanlinlang, at ang kanyang matatag na sigla ay talagang nakakagulat. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay halos napakalaki, ngunit hindi niya nagawang tapusin siya sa maikling panahon, na naging dahilan upang maging mas malupit si Meng Kei. Wala siyang choice kundi ilihis ang isang bahagi ng kanyang atensyon para imbestigahan ang kinaroroonan ng Monster Leopard. Ayon sa katalinuhan na natanggap niya mula sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang lakas ng Monster Leopard na ito ay pambihira, at dahil ito ay nagmula sa Monster Race, mayroon itong likas na kakayahang itago ang sarili. Sa sandaling ginamit nito ang likas na kakayahan, ito ay magiging halos hindi nakikita, at kapag bigla itong umatake, hindi ito maaaring maliitin. Bahagi rin ito ng plano ni Yang Kai. Sa simula pa lang, pinayagan na niya ang Thunder Shadow na itago ang sarili upang pigilan ang isip ni Meng Kei. Bagamat hindi masama ang lakas ni Thunder Shadow, hindi niya nalampasan ang isang ordinaryong 8th grade tulad ni Yang Kai. Ang pagharap sa ganoong pseudo-royal lord, kahit na talagang umatake siya, hindi ito gaanong epekto at sasamahan pa ng malalaking panganib, kaya imbes na lumaban, mas mabuting magtago. Tanging isang trump card na hindi pa nagagamit ang magdudulot ng takot sa kaaway. Naisip ni Meng Kei na ang Thunder Shadow ay nagtatago sa malapit, naghihintay ng pagkakataon na maglunsad ng palihim na pag-atake, ngunit sa katunayan, nang nagpa siya si Yang Kai na makipaglaban kay Meng Kei, nawala na ito sa malayo. Ang direksyon na kanyang tinatahak ay eksakto kung saan naramdaman ni Yang Kai ang mga aftershocks ng labanan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan Masters. Binyantaan ni Meng Kei si Yang Kai sa kanyang mga salita, pinilit si Yang Kai na harapin siya ng direkta. Bagamat tila nahulog si Yang Kai sa isang malaking kawalan, ang sitwasyong ito ay nasa loob na ng inaasahan ni Yang Kai, kaya natural na mayroon siyang paraan upang harapin ito. Mayroong dalawang panig sa lahat. Ang mga masters ng 8th grade human race na nakikipaglaban sa pseudo-royal lord, bagamat may mga kwalifikasyon si Meng Kei na pagbantaan siya, paanong hindi magkakaroon ng parehong kakayahan si Yang Kai? Sa one-on-one fight, talagang hindi kalaban ni Yang Kai si Meng Kei, ngunit sa tulong ng mga 8th grade master na ito, hindi magiging problema ang pakikitungo kay Meng Kei. Kung gusto niyang makamit ito, kailangan muna niyang tulungan ang mga panginoong 8th grade na ito. Sa makatuwid, tumawid si Thunder Shadow. Gamit ang likas na kakayahan nitong itago ang aura nito, tahimik itong lumipad patungo sa larangan ng digmaan.
Mula sa malayo, naramdaman niya ang paglundag at pagbangga ng World Force sa umaalon na Black Ink Strength. Sa unahan, nakita niya ang 4 na 8th grade Human Race Masters na bumubuo ng 4 Directions Array at lumaban sa isang Pseudo-Royal Lord. Ang sitwasyon ay medyo disadvantageous para sa human race. Laban sa isang dalubhasa tulad ng Pseudo-Royal Lord, ang mga 8th grade Masters ng human race ay kailangang bumuo ng 5 Directions Array para maging kwalipikadong makipaglaban sa kanya. Medyo kulang pa ang 4 Directions Array. Nang dumating ang Thunder Shadow, bagamat ang 4 na 8th grade Masters ay nagtutulungan ng perpekto para mabuo ang battle formation, sila ay dahado pa rin. May mga ilang piraso pa ng bangkay ng Black Ink Clan na nakakalat sa paligid, halatang-halata ang mga kalapit na sundalo ng Black Ink Clan na nakapansin sa kaguluhan at sumugod upang tumulong, ngunit lahat sila ay napatay. Bagamat medyo hindi pabor ang sitwasyon, ang 4 na master ng 8th grade ay wala sa mortal na panganib sa ngayon, hindi sila passovers. Ang bawat isa sa kanila ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan, kaya mayroon silang sariling mga plano upang harapin ang sitwasyong ito. Ang momentum ng 4 na tao ay parang bahaghari, lahat sila ay inilalagay ang kanilang mga buhay sa linya, ang kanilang mga pag-atake ay walang katumbas na mabangis at walang awa, na naging dahilan upang makaramdam ng medyo pinigilan ang Pseudo-Royal Lord. Kung kaya niyang patibayin ang kanyang puso at ilagay ang kanyang buhay sa linya, malaki ang posibilidad na tapusin niya ang 4 na 8th grade master na ito, ngunit kung gagawin niya iyon, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga, o kahit man lang ay magdusa ng matinding pinsala. Sa loob nitong Universe Furnace World, kung ang isang malubhang sugatang Pseudo-Royal Lord ay makakatagpo ng isa pang Human Race Master, tiyak na mamamatay siya. Itinaya niya ang kanyang buhay para maging isang Pseudo-Royal Lord, kaya paano niya may lalagay ang kanyang sarili sa ganitong mapanganib na sitwasyon? Isinaalang-alang ng 4 na 8th grade Human Race Master ang puntong ito, kung kaya't sila ay kumuha ng ganoon kalakas na paninindigan. Sa huli, ang pagpapagaling ng Black Ink Clan ay mas mahirap kaysa sa human race. Kahit na kailanganin nilang ipagpalit ang kanilang buhay para sa mga pinsala, ang human race ay hindi masyadong maghihirap. Tamang-tama, pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, ang Pseudo-Royal Lord ay naging labis na nalulumbay. Nang makitang hindi niya madaling makitungo ang mga masters ng 8th grade human race, nagsimula siyang umatras. Natural na napansin ito ng magkasanib na puwersa ng mga master ng 8th grade, at sa ilalim ng kontrol ng kanilang battle formation, tahimik din nilang pinabagal ang kanilang mga pag-atake. Kung hindi nila kailangang ilagay ang kanilang buhay sa linya, hindi sila handang isuko ang kanilang buhay ng ganoon kadali. Walang handang mamatay ng ganoon lang. Dahil ang Pseudo-Royal Lord na ito ay gustong umalis, mas masaya silang sumunod. Sa sumunod na sandali, napuno ng Black Ink Cloud ang kalangitan at binalot ang buong kalangitan. Ang Pseudo-Royal Lord ay gumawa ng isang pagkukunwari at mabilis na umatras, agad na tumakas sa hanay ng 4 na master ng 8th grade. Nakakunot ang noo, nang may sasabihin pa sana siya at tatakas, may kakaibang pakiramdam na biglang sumulpot sa likuran niya. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng Pseudo-Royal Lord habang nagmamadaling tumalikod at itinaas ang palad. Gayunpaman, ang hampas ng palad na ito ay walang tumama kundi hangin. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang itim na leopardo na lumitaw sa kanyang likuran sa ilang mga punto at umatras sa oras habang isang purong puting liwanag ang pumuno sa kanyang paningin. Purifying Light. Evil Purging Divine Spear. Sa pagbibigay sa kanila ng Black Ink Disciple ng impormasyon tungkol sa human race, ang Black Ink Clan ay natural na nagkaroon ng kaunting pangunawa sa Evil Purging Divine Spear. Bukod dito, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban sa human race, ang ganitong uri ng sandata na karaniwang ginagamit sa iba't ibang larangan ng digmaan ay nagbigay ng sakit sa ulo ng Black Ink Clan. Sa makatuwid, sa sandaling nakita niya ang nakasisilaw na puting liwanag, alam ng Pseudo-Royal Lord na ito na ang itim na leopardo na tahimik na sumilip ay nag-activate ng Evil Purging Divine Spear nito. Sa paghusga sa kapangyarihan nito, ang Evil Purging Divine Spear ang partikular na nakatarget sa Territory Lords. Gulong-gulo ang kanyang isipan habang mabilis na inilipat ang kanyang Black Ink Strength para protektahan ang kanyang katawan. Sa ilalim ng puting liwanag, ang makapal na Black Ink Strength ay dinalisay at nawala, naliligo sa dalisay na liwanag na ito. Kahit isang Pseudo-Royal Lord na kasing lakas niya ay hindi napigil ang makaramdam ng nag-aalab na sensasyon. Sa kabutihang palad, napansin niya ito sa oras at hindi hinayaang ganap na magtagumpay ang itim na leopardo. Kung ang matalim na sandata na ito ay tumama sa kanya at sumabog sa loob ng kanyang katawan, siya ay nagtamo ng ilang maliliit na pinsala.
Isang malakas at malawak na porma sayon ang biglang bumalot sa kanya at 4 na aura ang nagkulong sa kanya sa lugar. Ang Pseudo-Royal Lord na ito ay agad na napuno ng kalungkutan at galit habang ang 4 na 8th grade Human Race Masters muling sumugod sa kanya. Kahit galit na galit siya, hindi siya naglakas loob na lumaban. Sa ganoong itim na leopardo na tahimik na sumali sa panig ng human race, ang kanyang kalamangan ay wala na doon. Kung patuloy siyang lalaban, mag-iimbito lang siya ng kahihiyan. Bukod dito, hindi siya sigurado kung may mga human race master na nakatambay sa malapit. Sa makatuwid, siya ay tiyak na nagbago sa 1 dosenang o higit pang mga itim na ulap ng tinta at lumipad sa lahat ng direksyon. Sa oras na dumating ang 4 na 8th grade human race masters, nagawa lang nilang harangan ang kalahati ng itim na ink cloud, ngunit walang palatandaan ng Pseudo-Royal Lord. Sa ganoong pagkaantala, paano nila hahabulin ang Pseudo-Royal Lord? Ang tanging nagawa nila ay huminto at bumantong hininga sa awa. Sa 4 na Panginoon ng 8th grade, ang nangunguna sa porma sayon ay isang matangkad at magiting na lalaki na may maapoy na pulang buhok, habang ang 3 pang nakapaligid sa kanya. Kung narito si Yang Kai, tiyak na makikilala niya ang taong ito bilang Ouyang Lai. Si Ouyang Lai ay orihinal na itinalaga upang bantayan ang mga mining team ng human race sa labas ng Northern Pass, ngunit dahil ang isang territory lord ay nakaalis sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, pinabalik siya ni Yang Kai sa human race head office para ipasa ang impormasyong ito. Noon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa Universe Furnace, kung hindi, siguradong magtatago siya kasama ang libo-libong sangkatauhan sa labas ng Northern Pass. Sa 4 na Panginoon ng 8th grade na naroroon, isa lamang sa kanila ang isang matandang veteranong 8th grade, habang ang 3 pa ay pawang mga bagong dating na sumikat sa nakalipas na ilang libong taon. Ito ang dahilan kung bakit siya ang namamahala sa pagkontrol sa 4 Directions Array bilang mata ng formation. Ang mga matandang general ay may sariling mga responsibilidad. Ang 3 baguhang 8th grade master ay medyo hindi pa rin mapakali, ngunit dahan-daang umiling si Ouyang Lai. Huwag mong habulin ang nasulok na kaaway. At saka, habulin man siya, sa estado nila ngayon, mahirap gawin sa kanya. Sa kanilang pakikipaglaban sa Pseudo-Royal Lord, halos lahat silang 4 ay nasugatan. Sa huli, kung hindi dahil sa Pseudo-Royal Lord ang nagkusa na umatras, hindi sila makakatakas ng hindi nasaktan. Ang Pseudo-Royal Lord ay talagang makapangyarihan. Isa laban sa 4, at silang 4 ay nakabuo pa nga ng battle formation, ngunit sila ay talagang pinipigilan. Sa loob ng napakaraming taon, si Yang Kai lang ang nakipag-away sa isang master ng ganitong level. Bago lumitaw ang Universe Furnace, wala pang nakakita sa Pseudo-Royal Lord. Habang iniisip niya ito, mas nararamdaman ni Ouyang Lai kung gaano kahirap para kay Yang Kai sa lahat ng mga taon na ito. Ang Black Ink Clan ay matagal nang nagkaroon ng Pseudo-Royal Lord. Kung hindi dahil sa pagsisikap ni Yang Kai na pigilan ang Pseudo-Royal Lord, ang human race ay maraming nasawi. Ang human race ay isang simpleng salita, ngunit ito ay isang napakabigat. Ito ay isang pamana na naipasa mula noong sinaunang panahon. Ngayon, ang karamihan sa pasanin ng human race ay nasa balikat ng isang solong tao. Kawawa naman. Marshall Pick, Kabanata 5746. Liuhei Formation. Ang layunin ni Ouyang Lai sa pagpasok sa Universe Furnace sa pagkakataong ito ay hindi para maghanap ng mga pagkakataon para sa kanyang sarili. Iniisip niya na kung maaari, kukuha siya ng magandang kalidad na Heaven Opening Pill at ibibigay ito kay Yang Kai, na hahayaan siyang makalusot sa 9th grade. Noong nakaraan, pinili ni Yang Kai na makapasok sa 5th grade Heaven Opening ng direkta dahil sa pagsugpo sa Cave Heaven Paradise, ngunit ngayon ay kailangan nilang umasa kay Yang Kai para balikatin ang mabigat na responsibilidad na ipagpatuloy ang malaking kapalaran ng human race. Ito ang inutang sa kanya ng iba't ibang Cave Heaven Paradise. Dahil iyon ang nangyari, hahanap siya ng pagkakataon para makabawi. Bukod dito, ang lakas ni Yang Kai ay higit na nalampasan ang kanyang mga kapantay, kaya kung siya ay aakyat sa 9th grade, ito ay magdadala ng mas malaking pakinabang sa human race. Siyempre, ito ay sariling mga pagsasaalang-alang at plano lamang ni Ouyang Lai, kaya maaaring hindi niya makuha ang gusto niya. Napakakaunting magandang kalidad na Heaven Opening Pills, at ngayon na ang 3 partido ng human race, Black Ink Clan, at ang katutubong Chaos Spirit Race ay nagtipon sa Universe Furnace, hindi magiging madali ang makakuha ng magandang kalidad na Heaven Opening Pill. Inalis ang nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang isipan, lumingon si Ouyang Lai upang tumingin sa direksyon ng Monster Leopard at nakilalang ito ang Great Emperor ng Myriad Monster World na sumikat sa nakalipas na libong taon. Nang malapit na siyang magpasalamat, narinig niya ang boses ni Thunder Shadow.
Lahat, si Yang Kai ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang pseudo-royal lord. Natatakot ako na hindi na siya makatagal, kaya pakibilisin at tulungan siya. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Uyang Lai. Nasaan si Yang Kai? Nag-transform ang Thunder Shadow sa isang itim na anino at lumipad patungo sa 4 na 8th grade Human Race Masters. Ang boses nito ay umaalingaw sa kanilang mga tainga. Ipasok mo ang aking divine ability, dadalhin kita doon. Isang itim na anino ang kumalat at nawala ang 4 na figure. Inactivate ni Thunder Shadow ang kanyang natal divine ability at tahimik na sumugod patungo sa battlefield kung saan naroon sina Yang Kai at Meng Kei. Sa larangan ng digmaan, unti-unting lumalala ang kalagayan ni Yang Kai. Sa ilang mga punto, ang kanyang dibdib ay bumagsak, at karamihan sa mga pinong kaliskis ng dragon sa kanyang katawan ay nabasag. Medyo delikado ang sitwasyon. Sa pagharap sa isang walang prinsipyong pseudo-royal lord, kahit si Yang Kai ay nakaramdam ng kawalan ng lakas. Sa loob ng kalahating oras, sa tansya niya ay halos kalahating oras lang ang kanyang makakatagal. Sa oras na iyon, tiyak na mawawalan siya ng kakayahang lumaban dahil sa kanyang mga pinsala, at bago iyon, kailangan niyang gamitin ang kanyang nakakaligtas na trump card. Umaasa lang siya na naging maayos ang lahat sa Thunder Shadow. Gayunpaman, si Meng Kei, sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na kamay, ay patuloy na nagdadaldal, patuloy na sumisigaw na kung si Yang Kai ay maglakas loob na tumakas, agad niyang papatayin ang mga 8th grade human race cultivator. Nang marinig ito, nagalit si Yang Kai. Ang susi ay hindi talaga siya ang kanyang kalaban. Umasa siya sa jellyfish chaos body na nakolekta niya ng maraming beses para maiwasan ang panganib, ngunit ang jellyfish chaos body na ito ay may limitadong epekto sa pseudo-royal lord masters. Sa tuwing sila ay ilalabas, sila ay tanggayan ng masiglang kapangyarihan ni Meng Kei, dahilan upang ang jellyfish chaos body na kanyang nakolekta ay halos maubos sa maikling panahon. Sa paghahambing, si Meng Kei ay walang alinlangan na lubos na nasiyahan sa kanyang sarili sa sandaling ito. Sa ilang beses na tinarget ng Black Ink Clan si Yang Kai, lahat sila ay nabigo. Minsang sinabi ni Mo Naye sa harap ng tunay na Royal Lord na kung wala siyang uri ng paraan para i-seal ang langit at i-lock ang lupa, na nililimitahan ang space ability ni Yang Kai, tiyak na hindi niya ito madaling atakehin, kung hindi, mapaparusahan. Sa oras na iyon, lubos ding sumang-ayon ang Royal Lord. Si Yang Kai ay nagdulot ng walang katapusang kahihiyan at hindi maisip na pagkalugi sa Black Ink Clan, at ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay hindi ang kanyang lakas na nalampasan ang kanyang mga kapantay. Kahit gaano pa siya kalakas, mas malakas kaya siya kaysa sa pseudo-royal lord at royal lord. Ang kanyang pinaasa ay walang iba kundi ang kanyang mailap na paraan ng pagtakas. Kung hindi niya malilimitahan ang puntong ito, ang lahat ng kanyang mga pukana ay magiging walang kabuluhan. Dahil dito, ang Black Ink Clan ay nagkaroon ng Black Ink Disciple na pag-aralan ang 4 Gates at 8 Palaces Array at pinipino rin ang ilang array foundation upang makapag-set up ng malaking array kapag nakikipag-ugnayan kay Yang Kai. Ngunit ngayon, siya, si Meng Kei, ay nag-iisang ipinako si Yang Kai sa lupa, hindi umaasa sa 4 Gates at 8 Palaces Array o anumang iba pang katulong, ang kailangan lang niyang gawin ay banta siya. Napakatalino at epektibong pamamaraan, paano maihahambing si Mo Naye? Kung maaari niyang patayin si Yang Kai dito, ito ay isang malaking merito, hindi pa banggitin na si Yang Kai ay mayroon pa ring heaven opening pill. Pagkatapos nitong matagumpay na pagbabalik sa No Return Pass, tiyak na gagantimpalaan siya ng Royal Lord. Ang isang walang kwentang Mo Naye ay mayayapakan sa ilalim ng kanyang mga paa maaga o huli. Puno ng pananabik ang kanyang puso, hindi niya nakalimutan ang banta ng Monster Leopard. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pseudo-royal lord master, kaya hindi siya magiging pabaya. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Meng Kei ang isang bagay at binawi ang kanyang pag-atake kay Yang Kai, biglang sumuntok sa bakanteng espasyo sa tabi niya ng may pagnisi. Sa direksyong iyon, nagkaroon ng kakaibang paggalaw. Malinaw, hindi napigilan ng Monster Leopard ang pag-atake. Noong una, naisip niya na kahit na hindi siya magtagumpay sa pag-ataking ito, magagawa niyang pilitin ang Monster Leopard na ipakita ang sarili, ngunit pagkatapos ng suntok na ito, malinaw na nalampasan ng lakas ng Monster Leopard ang lakas na dapat taglayin ng Monster Leopard. Ang panunuya sa mukha ni Meng Kei ay napalitan ng pagkagulat habang ang Black Ink Strength na bumabalot sa kanyang katawan ay no-attack ng puwersang ito, na naging dahilan upang siya ay madapa ng ilang beses. Isang hindi nakikitang shockwave ang kumalat na parang ripple, at nasira ang natal divine ability ng Thunder Shadow. Sunod-sunod na figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Meng Kei, ang kanilang mga aura ay nagsasama-sama na parang isang espada.
Nang makita ang sitwasyon sa harap niya, si Meng Kay ay natigilan saglit, hindi maintindihan kung bakit napakaraming 8th grade human race master ang biglang lumitaw. Ang monster leopard na iyon. Palagi niyang iniisip na ang monster leopard ay nagtatago sa malapit, naghihintay ng pagkakataon na maglunsad ng isang palihim na pag-atake, ngunit sino ang mag-aakala na ang monster leopard ay direktang pumunta sa ibang larangan ng digmaan at nakipagsanib puwersa sa 4 na 8th grade master upang talunin ang isa pang pseudo-royal lord bago nagmamadaling dinala sila para tumulong. Hindi napigilan ni Meng Kay ang pagmumura sa kanyang puso. Ang pseudo-royal lord na isinumpa niya sa kanyang puso ay talagang isang walang kwentang basura, na pinipilit na ibalik ng napakabilis. Lalo niyang kinasusuklaman ang sarili dahil sa maling desisyon. Akala niya ay maaari siyang gumamit ng mga salita para pilitin si Yang Kai na labanan siya, ngunit sa totoo lang, naghanda na si Yang Kai ng isang hakbang. Sa oras na iyon, hindi niya dapat hinabol si Yang Kai, ngunit sa halip ay nakikipagtulungan sa hindi kilalang pseudo-royal lord na iyon upang harapin ang 4 na master ng 8th grade na ito. Sa ganitong paraan, hindi uupo at manonood lang si Yang Kai. Sa oras na iyon, silang dalawa, ang dalawang pseudo-royal lord, ay magsanib puwersa laban kay Yang Kai, ang monster leopard, at ang 4 na 8th grade human race masters, matatag na nangunguna. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Meng Kay ang hirap at paghihirap ni Mona Ye. Sa pakikitungo sa isang tusong tao tulad ni Yang Kai, hindi niya kayang maging pabaya. Marahil ang kanyang kataasan ay isang harapan lamang. Inaliw din niya ang kanyang sarili na hindi niya ito kasalanan, ngunit sa halip ay masyadong mapang-akit ang pagpatay kay Yang Kai. Kung mayroon mang ibang pseudo-royal lord sa kanyang posisyon, hindi nila hahayaang mawala ng ganoon kadali ang isang malaking isda tulad ni Yang Kai. Ang pag-iisip tungkol dito ngayon ay walang kabuluhan. Nang lumitaw ang monster leopard at ang 4 na 8th grade human race masters, alam ni Meng Kay na nabigo ang kanyang planong patayin si Yang Kai ngayon. Ngayon, kailangan niyang pag-isipan kung dapat niyang labanan ang mga ito hanggang kamatayan o tumakas. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay nag-aalab, at ang Maringal na Toe-Earring Evergreen Secret Technique na bumabalot kay Yang Kai sa lahat ng oras na ito ay nagbago rin sa isang berdeng ilaw na pumuno sa kalangitan at bumuhos sa kanyang katawan. Mabilis na naghihilom ang mga sugat sa kanyang katawan sa bilis na kita sa mata, at maging ang lumubog na dibdib ay muling bumangon. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagluwa ng isang subo ng dugo habang itinutok ang kanyang sibat kay Meng Kay, malamig ang kanyang ekspresyon. Bastos, handa ka na bang lumaban sa ikalawang round? Mula nang siya ay mahuli ng isang royal lord sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala. Marami sa Black Ink Clan na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang tanging makakatalo sa kanya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan ay itong pseudo-royal lord na nagngangalang Meng Kay. Lumaki ang puot na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kanyang aura ay naging malapit na konektado kay Uyang Lai at sa iba pa, at sa isang iglap, isang pormasayon ang nabuo, na sumasakop sa buong kalangitan. Sa orihinal, ang grupo ni Uyang Lai ng 4 na 8th grade masters ay nabuo lamang ang 4 directions array, ngunit sa pagdaragdag ng Thunder Shadow, nabuo nila ang 5 directions array, at ngayon kay Yang Kai, ito ay ang 6 directions array. Si Uyang Lai ang orihinal na mata ng formation, ngunit sa sandaling ito, nagkusa siyang ituon ang kanyang atensyon at ilipat ang kapangyarihan ng kanyang battle formation. Sa isang iglap, si Yang Kai, na naging bagong formation ay nagkaroon ng aura na nalampasan ang 8th grade. Nanginginig ang kawalan habang naging solemn na ang ekspresyon ni Meng Kay. Natural na nakilala niya ang 6 directions array. Ito ay isang battle formation mula sa human race, at ang mga master ng Black Ink Clan ay nag-practice din noon. Dati, sa No Return Pass, nag-set up si Mona Ye ng bitag para harapin si Yang Kai, at ang Territory Lords ay nag-set up ng formation para haharapin siya, ngunit hindi kailanman nahawakan ng panig ng Black Ink Clan ang kanilang kakanyahan. Hindi pa banggitin ang mababang antas na mga sundalo ng Black Ink Clan. Sa Territory Lord, maraming Territory Lords ang maaari lamang bumuo ng 4 directions array, at kahit na ang mga maaaring bumuo ng 5 directions array ay kakaunti lang. Tulad ng para sa mas mataas na antas ng 6 directions array, hindi sila kailanman nagtagumpay. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay higit sa lahat dahil sa pangangailangan para sa lahat na magtulungan kapag nagsiset up ng battle formation. Hindi lamang ito nangangailangan ng masusing koordinasyon, ngunit nangangailangan din ito ng tacit na pag-unawa sa mga intensyon ng bawat isa. Higit sa lahat, nangangailangan ito ng ganap na pagtitiwala sa taong namamahala sa pagbuo ng labanan. Sa madaling salita, kapag nabuo ang isang battle formation, ang bumubuo nito ay magiging bahagi ng battle formation.
hindi na kailangang gumawa ng anumang mga paghatol o kalooban, kailangan nilang ibigay ang kanilang buhay at kamatayan sa taong namamahala sa hanay. Ang kakayahan ng human race na madaling bumuo ng isang mataas na antas ng battle formation ay resulta ng hindi mabilang na taon ng buhay at kamatayan na pang-aapi. Matagal nang nagkakaisa ang panig ng human race, ngunit iba ang panig ng Black Ink Clan. Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng sariling pag-iisip? Ang mga territory lord na ito ay napakalakas, kaya talagang napakahirap para sa kanila na ipagkatiwala ang kanilang buhay sa iba pang mga territory lord. Hindi banggitin ang Black Ink Clan, maging ang human race ay nagkaroon ng precedent para sa pagbuo ng 6 Directions Array at 7 Directions Array, ngunit ang 8 Directions Array at 9 Directions Array ay mahirap din para sa human race. Ito ay hindi na isang bagay ng pagtitiwala, ngunit sa halip, kung mas malakas ang isa, mas mahirap ang pagbuo ng pormasayon ng labanan, at ang taong namumuno sa mata ng pormasayon ay mahihirapang makayanan ang pressure na dulot ng sa pamamagitan ng napakalaking puwersa. Sa sandaling ito, para kay Uyang Lai at sa iba pang tatlong master ng 8th grade, handa silang ibigay ang kanilang buhay kay Yang Kai. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap, ang pangalan ni Yang Kai ay naging pundasyon ng human race, isang haligi ng espiritu ng human race na nanindigan laban sa pagsalakay at pandarambong ng Black Ink Clan. Sinong batang talento ang hindi nakarinig ng pangalan ni Yang Kai habang naglilinang at lumalaki? Masasabing karamihan sa kanila ay naligo sa prestihiyo ni Yang Kai at lumaki na siya ang kanilang layunin. Ngayong nasa harapan na nila si Yang Kai, paano sila magdadalawang isip? Ang Uyang Lai at Thunder Shadow ay higit pa. Ang una ay kanyang personal na kaibigan habang ang huli ay ang kanyang monster race body. Ang pagtitiwala ay hindi isang isyo. Marshall Pick, Kabanata 5747. Tinaboy ang Pseudo-Royal Lord. Ang pundasyon ng tiwala sa isa't isa at ang pagpapasya na ipagkatiwala ang buhay ng isa sa iba ang susi sa pagbuo ng isang pormasayon ng labanan. Ang mga master ng human race ay hindi kailanman nagkulang nito, at ito ay isang bagay na hindi pag-aari ng mga master ng Black Ink Clan. Bukod dito, dahil ang Thunder Shadow ay isang monster race body, kahit na 6 sila, kailangan lang niyang Kai na i-coordinate ang lakas ni Uyang Lai at ng iba pang tatlong 8th grade masters, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa monster race body. Ang sitwasyong ito ay katumbas ng paggamit ng kahirapan sa pagbuo ng 5 Directions Array para mabuo ang 6 Directions Array, kaya kahit na hindi pa siya nakipagtulungan sa kanila noon, nang lumitaw si Uyang Lai at ang iba pa, ang Chi ni Yang Kai ay sumanib sa kanila, na naging sanhi ng labanan sa pagbuo upang bahagyang lumipat. Sa isang maikling sandali, ang pagbuo ng labanan ay natapos, na parabang ito ay natemper ng hindi mabilang na beses. Naramdaman ang kapangyarihan ng puwersang ito, agad na napagtanto ni Meng Kay na siya ay nasa malaking problema. Habang nag-flash ang kaisipang ito sa kanyang isipan, isang ripple ang lumitaw sa kawalan at napuno ng alarma ang kanyang puso. Isang mahabang sibat, na tila ilusyon, ang bumaril mula sa kawalan patungo sa kanyang mukha. Ang spear na ito ay naglalaman ng pinagsamang lakas ni Yang Kai, 4 na 8th grade human race masters, at isang monster race great emperor. Ang kapangyarihan ng sibat na ito ay napakalakas na naging dahilan upang sumabog ang walang laman sa mundo ng furnace at ang magulong at basag na Dao marks ay natangay. Ang sibat na ito ay naglalaman ng Dao concept ng mayamang space at time great Dao, na parabang ito ay nagmula sa isang punto sa nakaraan, na tumutusok patungo sa hinaharap. Ang sibat na ito ay hindi maarok at puno ng walang katapusang pagkakaiba-iba. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Meng Kay habang nagmamadaling iniipon ang kanyang lakas para harangan ang pag-atake. Ang makapal na black ink strength ay nag-transform sa isang hadlang, ngunit ang sibat ay nagawang tumagos sa lahat ng mga hadlang ng walang anumang hadlang, na naging sanhi ng daloy ng dugo ng itim na tinta palabas. Si Meng Kay ay umatras, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay umatras. Sumunod si Yang Kai na parang anino, ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay nagiging hindi mabilang na mga imahe ng sibat na humalili sa pagitan ng mabilis at mabagal. Ang concepts of the space and time great Dao ay nagpapalitan at nagiging walang katapusang misteryo. Ang 4 na 8th grade masters na konektado sa kanya ng battle formation ay sumunod na malapit sa kanyang likuran, na nagpapahintulot sa kanilang mga katawan at isipan na maging malaya at pinapayagan si Yang Kai na kontrolin ang kanilang lakas. Agad na bumaliktad ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Si Yang Kai, na pinigilan hanggang sa puntong halos hindi na siya makahinga, ngayon ay nagkusa at ng ibabaw, pinipigilan si Meng Kay hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Sa mga tuntunin ng lakas lamang, si Yang Kai at ang iba pa na bumuo ng battle formation ay dapat na halos kapareho ni Meng Kay,
ngunit ang space and time great daw power na kinokontrol ni Yang Kai ay napakalalim. Sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ni Uyang Lai at ng iba pa, naipakita ni Yang Kai ang kanyang sariling great daw. Bawat hampas niya sa sandaling ito ay hindi maarap. Maaaring hindi gaanong maramdaman ng iba, ngunit si Meng Kei, na nakikipaglaban kay Yang Kai, ay nakakaramdam. Maraming beses, nagtiwala si Meng Kei na kaya niyang harangan ang lahat ng mga pag-ataking ito, ngunit nagulat siya sa mga resulta. Ang kakaibang pag-atake ng sibat ay palaging mahirap hulaan sa isang punto, na naging dahilan upang makagawa siya ng maling paghuhusga, na nagreresulta sa isang kawalan sa kanyang depensa. Para bang ang pag-atake ni Yang Kai ay hindi nakatutok sa kasalukuyang kanya, ngunit sa nakaraan o hinaharap sa kanya. Dahil dito, labis na hindi komportable si Meng Kei. Sa lakas ni Yang Kai, sa sarili niyang aura man o sa lakas na ipinakita niya, sila ay hindi bababa sa kanya. Ito lamang ay sapat na upang matiyak na walang makakatalo sa isa pa. Ngunit ang mga pamamaraan ng taong ito ay masyadong kakaiba. Ang lalong ikinalito ni Meng Kei ay kung paano ito natitiis ng lalaking ito. Nag-practice din si Meng Kei ng 4 directions array kasama ang iba pang territory lords noon, kaya alam niya ang kahirapan sa pag-set up ng battle formation. Hindi lamang ito nangangailangan ng pakikipagtulungan at pagtitiwala ng iba, ngunit kinakailangan din ng taong namamahala sa mata ng pagbuo upang mapaglabanan ito. Ito ay dahil ang taong namamahala sa pagbuo ng labanan ay katumbas ng pangangalap ng lakas ng lahat. Kung mag-iipon sila ng labis na lakas, mahirap itong tiisin. Si Yang Kai ay napuno na ng mga sugat mula sa kanyang mga naunang pag-atake, ngunit ngayong nabuo na niya ang 6 directions array, parang naipon niya ang lakas ng iba pang 5 master sa kanyang katawan. Ang napakalaking pressure na ito ay sapat na upang durugan ang sinumang 8th grade master, ngunit kumilos siya na parang walang nangyari. Biglang naalala ni Meng Kei na ang taong ito ay hindi human race, ngunit isang dragon clan. Ang dragon clan ay may makapal na balat at matipunong pangangatawan, kaya't maliwanag na kakayanin nila ang ganoong pressure. Lahat ng uri ng pag-iisip ay sumagi sa isipan ni Meng Kei, na naging sanhi ng kanyang labis na galit. Malinaw na isang hakbang na lang ang layo niya sa tagumpay, ngunit sa huling sandali, nabigo siya. Ito ay isang bagay na nahirapan siyang tanggapin. Ang pagpatay kay Yang Kai at pag-agaw ng Heaven Opening Pill ay parehong mahusay na merito, kaya bakit siya palaging yuyurikan ni Mona Ye? Akala niya ba mas matalino siya sa kanya? Dahil ba siya ay naging Pseudo Royal Lord bago siya? Ang apoy ng galit ay sumiklab, ang Black Ink Strength ay lumundag, at ang World Force ay lumundag. Saan man kumalat ang labanan, ang mga bitek na tulad ng spiderweb ay lumitaw sa kawalan ng mundo ng Pagan, ngunit mabilis silang nakabawi. Ang desperadong pakikibaka ng isang pseudo-royal Lord Master ay hindi dapat maliitin. Ang makapangyarihang divine abilities at secret techniques ay ginamit ni Meng Kei, at ang Black Ink Strength na inilabas ay halos sapat na para mabura ang buong kalangitan. Hindi dahil handang ipagsapalaran ni Meng Kei ang kanyang buhay ng ganito, ngunit wala talagang ibang paraan. Si Yang Kai at ang iba pang mga master ay bumuo ng isang battle formation, kaya imposible para sa kanila na palayain siya ng ganoon kadali, kaya kahit na ano, kailangan nilang lumaban. Nagulat din si Meng Kei sa biglaang pagtaas ng lakas ni Yang Kai, ngunit pagkatapos na patatagin ang kanyang posisyon, hindi na lumala ang sitwasyon. Hindi siya masyadong tanga at hindi nagpumilit na labanan si Yang Kai hanggang kamatayan, sa halip ay itinoon ang kalahati ng kanyang atensyon sa pagharap sa mga pag-atake ni Yang Kai, habang ang kalahati naman ay nakatuon sa pag-atake kay Uyang Lai at sa iba pa na bumuo ng battle formation. Kasama si Yang Kai. Hindi niya kailangang patayin ang napakarami sa kanila, hanggat kaya niyang patayin ang isa sa kanila at masira ang battle formation, ang inisyatibo ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Gayunpaman, kahit na ang pagkilos na ito ay nagdulot ng ilang problema para kay Yang Kai, hindi ito gumawa ng anumang makabuluhang pag-unlad. Kitang-kita ang kanyang intensyon, kaya paano siya papayagan ni Yang Kai na magtagumpay ng ganoon kadali. Dahil malapit nang ipagkatiwala ng Monster Leopard ang kanyang buhay sa kanya, natural na hindi niya mabibigo ang lahat. Ang matinding labanan na ito ay naging sanhi ng panginginig ng kawalan at kumalat ang mga aftershocks. Sa isang tiyak na punto, biglang pinabagal ni Yang Kai ang kanyang pag-atake. Si Meng Kei, na nasa malungkot na kalagayan at nababalot ng dugong itim na tinta, sa wakas ay sinamantala ang pagkakataong makatakas. Nanginginig ang kanyang katawan habang nag-transform siya sa daan-daang itim na tinta na ulap at lumipad sa lahat ng direksyon. Walang intensyon si Yang Kai na habulin siya, puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata.
Nang walang anumang pagkaantala, pinanatili niya ang Six Directions Array at pilit na pinaandar ang kanyang Space Principle upang balutin si Uyang Lai at ang iba pa bago lumipad palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, malayo sa larangan ng digmaan, si Yang Kai at ang iba pa ay lumitaw sa isang hanay ng kabundukan mula sa nakakalat na Dow Marks. Sa pag-iisip na ito, ang pagbuo ng labanan na matagal na niyang pinananatili sa wakas ay nagkalat. Sa susunod na sandali, ang lahat ay dumaing at nagluwa ng mga subo ng dugo, maging sina Yang Kai at Thunder Shadow. Ang katawan ni Yang Kai ay umindayog, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel habang hawak niya ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay, hindi pinahintulutan ang kanyang sarili na mahulog habang nagpadala siya ng voice transmission. Paprotektahan kita, lahat muna ay gumaling. Si Uyang Lai at ang iba pang mga masters ng 8th grade ay tumingin sa kanya na may komplikadong mga ekspresyon ngunit walang sinabi. Lahat sila ay tumango, naupo ng naka-cross-legged, kumuha ng ilang mga table tasks at pinasok sa kanilang mga bibig. Tumayo si Yang Kai gamit ang kanyang mahabang sibat, tahimik na nagpapalipat-lipat ng kapangyarihan ng Dragon Vein upang pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit pinanatili pa rin niya ang kanyang pagbabantay upang maiwasang mapakinabangan ng kanyang mga kaaway. Buti na lang at walang Chaos Spirit Race dito, iilan lang ang Chaos Body. Kung hindi niya sila ay provoke, hindi sila magkukusa para istorbohin siya. Sa pag-iisip pabalik sa labanan ngayon, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Kung tutusin, hindi pa niya nagawang patayin ang pseudo-royal lord na nagngangalang Meng Kei on the spot, ngunit sa puntong iyon, ayaw siyang pakawalan ni Yang Kai, ngunit wala siyang pagpipilian. Bago dumating si Uyang Lai at ang iba pa upang suportahan siya, nasugatan na siya ng husto ni Meng Kei, at nang si Uyang Lai at ang iba pa ay lumaban sa isa pang pseudo-royal lord, mas marami o mas kaunti ang nasugatan nila. Masasabing bago nabuo ng grupong ito ng mga tao ang kanilang battle formation, bukod sa isang Thunder Shadow, wala ni isa sa kanila ang nasa perpektong kondisyon. Matapos i-set up ang battle formation at makisali sa isang matinding labanan kay Meng Kei, ang lakas ni Uyang Lai at ng iba pa ay patuloy na nagko-convert kay Yang Kai, at ang mga pag-atake ni Meng Kei ay patuloy na ipinamamahagi sa lahat. Pagkatapos ng mahusay na labanan na ito, ang mga pinsala ng lahat ay lumala, na naging mahirap para sa kanila na magpatuloy. Kung hindi nakatakas si Meng Kei, ang huling resulta ay gagamitin ni Yang Kai ang kanyang momentum para patayin siya habang si Uyang Lai at ang iba ay malamang na ililibing kasama niya. Para sa kanyang sarili, tiwala siyang hindi siya mamamatay, ngunit mahirap sabihin kung gaano kalubha ang kanyang mga pinsala. Kahit na sa sandaling ito, ang mga pinsala ni Yang Kai ay napakalubha. Kalahati ng mga pinsalang ito ay nagmula sa pakikipaglaban kay Meng Kei ng mag-isa, habang ang kalahati naman ay nagmula sa mga sumunod na laban. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan na ito, makikita ng isa na tama ang kanyang mga naunang haka-haka. Kung siya ang gaganap bilang formation ay, na bumubuo ng 5 Directions Array, sapat na para makipaglaban sa isang pseudo-royal lord. Sa pagkakataong ito, dahil ang mga taong bumuo ng 6 Directions Array ay wala sa kanilang peak condition, kahit na ang 6 Directions Array ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan. Sa paglipas ng panahon at ang lahat ay nagpapagaling pa rin, ang Void Great daw ay yumanig. Dumating ang ikatlong ebolusyon ng Universe Furnace. Ang mga taong nagpapagaling sa kanilang mga pinsala ay nagising at napagtanto na walang mga dayuhang kaaway na umaatake sa kanila, na nagpapahintulot sa kanila na makapagpahinga. Nang makitang nakabantay pa rin si Yang Kai, tumayo si Uyang Lai at sinabing, "Dapat ding gamutin ni Junior Brother ang kanyang mga sugat, ako ang magiging tagapagtanggol." Dahan-dahan ang umiling si Yang Kai. "Mabilis na gumagaling ang mga sugat ko, huwag kang mag-alala Senior Brother." Tiningnan siya ni Uyang Lai pataas at pababa at nalaman niya na ang bilis ng kanyang paggaling ay talagang mas mabilis kaysa sa grupo niya, kaya hindi na siya nagpumilit at umupo ng naka-cross-legged. Gayunpaman, kahit na pinoprotektahan ng Dragon Vein si Yang Kai, ang unang nakabawi ay ang Thunder Shadow pa rin. Ang pangunahing dahilan ay ang Thunder Shadow ay hindi nakaranas ng anumang pinsala bago nabuo ang battle formation, kaya ang mga huling pinsala nito ay ang pinakamagaan. Sa pagprotekta sa kanya ng Monster Race Body, nakapag-focus si Yang Kai sa pagpapagaling. Pagkaraan ng hindi malamang yugto ng panahon, ang mga taong nagpapagaling ay nagmulat ng kanilang mga mata ng sunod-sunod. Hindi man sila nang ahas na sabihin na ganap na silang gumaling, lahat sila ay maayos. Napabuntong hininga si Uyang Lai. Nakakalungkot na nakatakas ang pseudo-royal lord. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Hindi naman sayang." Ang mga master ng Black Ink Clan ay naghihilom ng kanilang mga sugat na naiiba sa human race.
Ang Universe Furnace World na ito ay hindi nagbibigay sa kanila ng lugar para makapagpahinga at magpagaling ng kanilang mga sugat. Sa pagkakataong ito, siya ay malubhang nasugatan, kaya sa tansya ko ay halos 40 hanggang 50% na lamang ang natitira sa kanyang lakas. Mahirap para sa kanya na makamit ang marami. Dahil din sa pagsasaalang-alang na ito, hindi nakipag-away si Yang Kai kay Meng Kay sa huling sandali. Kung hindi, kung hahayaan niya ang isang pseudo-royal lord na umalis ng ganito, magiging napakalaking banta nito sa iba pang mga masters ng 8th grade human race, kaya papatayin siya ni Yang Kai anuman ang mangyari. Martial Pick, Kabanata 5748. Ano ito? Isang pseudo-royal lord na may 40 o 50% na lang ng kanyang lakas na natitira, kahit na nakatagpo talaga siya ng isang 8th grade human race master, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos. Masasabing bagamat buhay pa si Meng Kay, nabawasan ng husto ang banta na ibinibigay niya sa human race. Hindi napigilan ni Ouyang Lai na magtaas ng kilay nang marinig niya ito. Kaya wala tayong mawawala. Siyempre, tumanggo si Yang Kai. Sa una, ang pinakamasamang sitwasyon na naisip niya ay wala siyang pagpipilian kundi ang makipagsanib puwersa sa Thunder Shadow upang labanan si Meng Kay. Bagamat ang pangunahing katawan at ang monster race body ay hindi tugma para sa isang pseudo-royal lord, hanggat nang ahas siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, hindi niya papabayaan si Meng Kay ng madali. Hanggat napagtanto ni Meng Kay na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa kanya, natural siyang outrage. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang sitwasyong ito, kaya hiniram niya ang lakas ni Ouyang Lai at ng iba pa para bumuo ng 6 Directions Array. Nang marinig ng ibang 8th grade masters ang mga salita ni Yang Kai, ang kanilang orihinal na medyo depressed mode ay agad na naging mas mahusay. Nakalaban nila ang dalawang pseudo-royal lords bago at pagkatapos, lalo na ang labanan kay Meng Kay. Ang intensity ng labanan ay mas malaki kaysa sa alinman sa kanilang mga nakaraang karanasan, at ito ay lubhang kapakipakinabang sa kanilang pag-unawa sa kanilang Great Dao. Ang mga cultivator ng human race na isinilang sa nakalipas na libu-libong taon ay mabilis na lumaki sa pamamagitan ng madugong mga labanan at mga labanan sa buhay at kamatayan. Masasabing labis na mahalaga sa kanila ang karanasang natamo nila sa pakikipaglaban sa dalawang pseudo-royal lord na ito. Dati, ang sitwasyon ay masyadong apurahan, kaya walang sino man ang nagkaroon ng oras upang makipagpalitan ng kasiyahan. Ngayong mayroon na silang kaunting librerag oras, magalang na binati ng iba pang tatlong 8th grade master si Yang Kai at ang iba pa. Sa tatlong 8th grade, 2 lalaki at 1 babae, ang isa sa 2 lalaki ay tinawag na Zon Chanhei. Siya ay nagmula sa isang orthodox na pamilya at isang alagad ng isang cave heaven paradise. Gayunpaman, matagal na siyang ipinadala sa Star Boundary upang linangin at natanggap ang suporta ng kapangyarihan ng World Tree Clone, na nagpapahintulot sa kanya na direktang makapasok sa 6th grade heaven opening realm. Si Zon Chanhei ay may maisla na katangian, mapupulang labi, mapuputing ngipin, at tila isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s. Ang hitsura na ito ay malinaw na dahil ang kanyang kakayahan ay sapat na mataas at ang kanyang bilis ng paglilinang ay sapat na mabilis. Noong bata pa siya, mayroon na siyang malaking lakas, na nagpapahintulot sa kanya na mapanatili ang kanyang kabataang hitsura. Ang ibang lalaki ay medyo magaspang tingnan, may matipunong pangangatawan at hindi pangkaraniwang matangkad. Pagtayo niya, para siyang bakal na tore. Ang matipunong lalaking ito na nagngangalang Xiongji ay nagmula rin sa Cave Heaven Paradise, at siya rin ay mula sa Bright King Heaven. Ang pangangatawan ng isang cultivator mula sa Bright King Heaven ay napakalakas, at si Yang Kai ay nakipag-ugnayan sa maraming masters mula sa Bright King Heaven, ngunit ang mga may pangangatawan na tulad ng kay Xiongji ay bihira. Ang babae, si Liu Feifei, ay hindi nagmula sa Cave Heaven Paradise, ngunit mula sa isang maliit na puwersa. Kahit na tinawag itong maliit na puwersa, ito ay talagang isang maliit na puwersa kumpara sa isang Cave Heaven Paradise. Ang puwersa mismo ay minsang nang ibabaw sa isang rehiyon, katulad ng Voidland noong nakaraan. Maaari itong ituring na isang pangalawang klase na puwersa, ngunit hindi pa ito nakagawa ng high-grade heaven opening realm. Pagkatapos ng mahusay na paglipat ng human race, ang puwersang ito ay lumipat din sa high heaven territory. Bilang isang elite na disipulo ng sect, si Liu Feifei ay ipinadala sa Star Boundary ng mga nakatataas sa sect upang linangin. Kung tungkol sa sect na si Liu Feifei ay nagmula, ngayon ay inilipat na ito sa Myriad Monster World. Doon, maraming sumisikat na bituin sa sekta, at sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng maraming magagandang saplang na magdadala ng kaluwalhatian sa sekta. Nagbigay galang ang lahat. Sa orihinal,
nakaharap sa isang maalamat na karakter tulad ni Yang Kai, ang tatlong rookie na 8th grade master ay medyo nakalaan. Lahat sila ay lumaki sa Star Boundary, kaya natural na alam nila ang magandang pangalan at mga nagawa ni Yang Kai. Isang malaking karangalan ang makapagsanab puwersa sa gayong alamat upang labanan ang isang kaaway. Gayunpaman, pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, natuklasan nila na ang alamat na ito ay hindi kasing dangal gaya ng kanilang naisip. Sa kabaligtaran, siya ay medyo madaling lapitan, at sa kanilang nakaraang pakikipagtulungan, hindi nila maiwasang makaramdam ng pamilyar. Tinanong ni Yang Kai si Uyang Lai at ang iba pa tungkol sa sitwasyon at nalaman na nakakagulat din silang apat na makapagtipon-tipon. Sa orihinal, si Uyang Lai ay nagmula sa Asher Sun Territory ng mag-isa at ginalugad niya ang Furnace World nang bigla niyang naramdaman ang kaguluhan ng isang labanan. Nang sumugod siya para tingnan, nalaman niyang si Zon Chanhei at ang iba pa ang bumuo ng Three Directions Array para lumaban sa isang pseudo-royal lord. Agad na humakbang si Uyang Lai para tulungan sila, na kung paano nakita ng Thunder Shadow ang eksena. Kung hindi dahil sa napapanahong pagdating ni Uyang Lai, nasa panganib ang buhay ni Zon Chanhei at ng iba pa. Ang Three Directions Array ay malamang na hindi napigilan ang isang pseudo-royal lord. Hanggat ang pseudo-royal lord na iyon ay handang magbayad ng kaunting halaga upang patayin ang isa sa kanila, ang Three Directions Array ay madaling masira. Para naman kay Zon Chanhei at sa dalawa pa, bagamat sila ay nagmula sa magkaibang pinagmulan, dahil lahat sila ay lumaki sa Star Boundary at maraming beses na nagsanabpuwersa sa isang Great Territory battlefield, matagal na silang naging pamilyar sa isa't isa at nagkaroon ng isang malalim na pagkakaibigan. Sa pagkakataong ito, nakapasok na rin sila sa lugar na ito sa pamamagitan ng pasukan ng isang Universe Furnace at hindi naghiwalay. Natakot si Uyang Lai na hindi alam ni Yang Kai ang tungkol sa mga misteryo nitong Universe Force, kaya mabilis niyang ibinigay sa kanya ang impormasyong nakalap niya mula sa human race. Matapos malaman na nakipagkita na si Yang Kai sa isa pang 8th grade human race master at naunawaan ang lahat ng ito, sumuko na siya. Tuwang-tuwa niyang sinabi, "Maganda ito. Sa pagsama ni Junior Brother Yang at Thunder Shadow sa amin, mabubuo natin ang 6 Directions Array at malayang gumala sa Furnace World." Walang mali sa mga salitang ito. Dati, lahat sila ay nasugatan at nagawa pang talunin si Meng Kei. Ngayong halos gumaling na ang kanilang mga pinsala at maaari na nilang mabuo ang 6 Directions Array, natural na hindi nila kailangang matakot sa pseudo-royal lord ng Black Ink Clan. Sa Furnace World na ito, ang tanging maaaring magdulot ng banta sa kanila ay marahil ang Chaos Spirit King. Si Zon Chanhei at ang iba pa ay nasasabik din sa kanilang mga mukha. Noong una, noong nagsanabpuwersa silang tatlo, medyo naging maingat at nababalisa sila, sa takot na hindi nila sinasadyang makatagpo ang pseudo-royal lord, ngunit sa huli, nakatagpo talaga sila ng isa. Sa kabutihang palad, nagawa nilang makatakas sa sakuna sa huli, at ngayong tumaas ng husto ang kanilang lineup, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Agad na tumayo si Uyang Lai at sinabing, "Junior Brother Yang, pupunta ba tayo?" Bagamat hindi pa ganap na gumaling ang kanyang mga sugat, hindi na ito problema, kaya't maaari siyang maghanap ng mga pagkakataon habang nagpapagaling sa kanyang sarili. Hindi na siya makapaghintay na mahanap ang magandang kalidad na heaven opening pill na iyon. Walang nagmamadali. Ngumiti si Yang Kai at tumingin sa kanya. "Senior Brother Uyang, may ibibigay ako sa iyo." Nagulat si Uyang Lai. "Ano ang gusto mong ibigay sa akin?" Sa oras na ito, ano ang gustong ibigay sa kanya ni Yang Kai? Hindi nagpaliwanag si Yang Kai at pasimpleng naglabas ng isang kahoy na kahon at inihagis kay Uyang Lai. Kinuha ito ni Uyang Lai at bahagyang ngumiti. Dahil gumawa ng aksyon si Junior Brother, ito ay dapat na isang pambihirang bagay. "Tingnan ko." Pagkasabi nito, casual niyang binuksan ang maraming seal sa kahon na gawa sa kahoy, dahilan para mausisa si Zon Chanhei at ang iba pa. Sa susunod na sandali, isang makapal na liwanag ang biglang lumitaw sa harap ng apat na pares ng mga mata, na sinamahan ng hindi maipaliwanag na alindog. Naging seryoso ang ngiti sa mukha ni Uyang Lai, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, mabilis niyang isinara ang kahon na gawa sa kahoy at naglagay ng bagong seal. Tumangalaki Yang Kai, naglagay siya ng lumang poster at sinabing, "Munting brat, bakit mo ibinabato ang bagay na ito? Bilisan mo itabi mo." Pagkasabi nito, mabilis siyang lumapit kay Yang Kai, hinawakan ang kanyang kamay, at hinampos ang kahon na gawa sa kahoy sa kanyang palad, ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemna. Gusto niyang bawiin ang kamay niya pero hindi niya magawa. Sa halip, hinawakan ito ng mahigpit ni Yang Kai, na naging sanhi ng pagseryoso ng ekspresyon ni Uyang Lai habang pinapagalitan niya. "Ikaw munting brat, bakit ayaw mong bumitaw?
Hinihila mo lang. Hindi niya talaga inaasahan na bibigyan siya ni Yang Kai ng ganito. Bagamat hindi pa niya ito nakita noon, sa sandaling buksan niya ang kahon na gawa sa kahoy at makita ang bagay na natatakpan ng makapal na liwanag, alam niya kung ano iyon. Ang matulungan ng isang magsasaka na makalusot sa kanilang mga tanikala ay ang pinakadakilang pagkakataon dito, ang pangunahing salarin sa likod ng napakalaking agos na ito sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Magandang kalidad na heaven opening peel. Kudlit, hindi niya maiwasang maiyak na pinaglalaroan siya ng tadhana. Siya ay orihinal na nagplano na kumuha ng magandang kalidad na heaven opening peel kung siya ay may pagkakataon at ibigay ito kay Yang Kai pagkatapos niyang umalis, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa 9th grade para mapangunahan niya ang human race sa tagumpay at iwaksi ang kadiliman. Na bumabalot sa 3,000 mundo. Gayunpaman, bagamat hinanap niya ito, wala siyang nakitang kahit isang bakas ng magandang kalidad na heaven opening peel, ilan lamang sa mga ordinaryong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nais ni Yang Kai na bigyan siya ng isa. Ano ito? Kudlit. Sa sandaling makita niya ang magandang kalidad na heaven opening peel, naging komplikado ang mood ni Uyang Lai, parehong naantig at naiinis. Ang nakaantig sa kanya ay binigyan siya ni Yang Kai ng ganoong kamahal-mahal na kayamanan. Ito ay hindi isang desisyon na maaaring gawin ng basta-basta. Sa bandang huli, magkakilala lang sila ni Yang Kai at nagkaroon ng ilang personal na relasyon, ngunit hindi pa umabot sa punto ang kanilang personal na relasyon na basta-basta niyang mareregalo sa kanya ng magandang kalidad na heaven opening peel. May intensyon siyang bigyan si Yang Kai ng magandang kalidad na heaven opening peel, na isang pagsasaalang-alang sa pangkalahatang sitwasyon ng human race, hindi pa banggitin kung makakakuha siya nito o hindi. Ano ang iniisip ni Yang Kai? Ang ikinainis niya ay kailangan din ng batang ito ang bagay na ito, kaya bakit niya ito ibibigay sa kanya? Paano niya matatanggap itong magandang kalidad na heaven opening peel? Hindi kaya na-pressure ang munting brat na ito at gusto nang umalis? Kung hindi, bakit hindi siya mismo ang uminom ng tabletang ito? Ito ay ganap na imposible. Ang pangalan ni Yang Kai ay hindi lamang ang kanyang pangalan, ngunit isang haligi din ng suporta para sa human race. Kung siya ay umalis ngayon, ang moral ng human race ay bababa ng kalahati. Habang ang isip ni Uyang Lai ay puno ng maraming iniisip, sa kabilang panig, si Zon Chang'e at ang iba pang nakakita ng magandang kalidad na heaven opening peel ay natigilan. Kahit na hindi sila kasing edad ni Uyang Lai at walang gaanong karanasan, nakilala pa rin nila ang isang magandang kalidad na heaven opening peel sa isang sulyap. Pagkasabik, pagkabigla, paghanga. Lahat ng uri ng emosyon ay umusbong sa loob niya. Silang tatlo ay sabay na pumasok sa mundo ng furnace, at bukod sa nakatagpo ng isang pseudo-royal lord, naging maayos ang lahat, ngunit sa daan, hindi pa nila nakita ang anino ng isang magandang kalidad na heaven opening peel. Ang senior brother Yang na ito ay nakakuha talaga ng isa. Karapat-dapat nga siyang maging isang maalamat na figure na pinag-uusapan ng mga elder mula pa noong bata pa siya. Tunay na kahanga-hanga ang bilis ng pag-agaw niya ng mga kayamanan at paghahanap ng mga pagkakataon. Sa ganitong magandang kalidad na heaven opening peel, nangangahulugan ito na ang human race ay magkakaroon ng karagdagang 9th grade heaven opening realm master. Siguradong magiging malaking dagok ito sa labanan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Malaking tulong sa human race ang 9th grade heaven opening realm. Siyempre, kailangan din nila itong spirit peel, kung hindi ay hindi sila nakapasok sa furnace world na ito. Ang dahilan kung bakit sila nakapasok sa lugar na ito ay una dahil sa impluwensya ng human race at pangalawa dahil sa kanilang sariling mga pangangailangan. Ngayong dumating na ang pagkakataon, sino ang hindi matutokso?